Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay Fair Trading Policy. Kasi akong isang post sa isang group na sinalihan ko. Ito ang sabi niya. Yung account daw niya ay suspended for Fair Trading Policy Law. Meron daw siyang 48 points at hindi daw niya ma-open ang kanyang account. Upon checking the terms and condition, wala naman daw siyang na-violate. Nagkaroon lang daw siya ng late pick-up ng items kasi day off ni rider at may balance pa siyang 1,000 plus. Post niya, meron siyang 5 issues. Yung Fair Trading Policy Law, yung kanyang 48 penalty points, hindi niya mabuksan ang kanyang account, tapos meron siyang late pick up of items kasi day off daw ni rider, tapos meron pa siyang pending balance na 1,000k. So iisa-isahin natin yan. So ano ba tong Fair Trading Policy Law? Itong Fair Trading Policy Law, ito yung law kung saan sa mga online shopping, ito yung community guidelines nila. So, ito yung fair at patas at maayos na transaction between buyers and seller. May pinost kang isang item, tapos hindi naman yun ang inano mo, paulit-ulit mong ginagawa. O, yung mga prohibited items, yan. Nagtag ko pa, nung sa fair trading, yung mga transaction outside Shopee. Yan. Yan ang isa sa mga hindi po pwede. Huhugot ka ng items sa shop mo, sa online, pagkatapos, nag-request si buyer na ibang courier ang gagamitin niya kasi para mapabilis daw. Paano kung halimbawa na itakbo, hindi binayaran? So, tapos magre-report ka sa online platform na ganun nga ang nangyari. Hindi ka mapoprotektahan ng online platform kung may mga outside platform transaction ka. Hindi nila yun maaabunuhan, hindi nila yun maibabalik sa'yo. So, as much as possible, huwag tayong makipag-transact outside online shopping platform. So, yung pangalawang issue niya is yung kanyang 48 penalty points. Ang taas, 48 penalty points. Ano ba itong mga penalty points na to? Ito yung mga ginagawa mo nga na nagpa-violate sa online shop. Kasi hindi naman niya binanggit sa kanyang post kung saan siya online seller, kung sa Lazada ba o sa Shopee ba. Wala siyang binanggit. Basta meron siyang 48 penalty points. Kasi ang alam ko tong 48 penalty points na to, usually sa Shopee to. Si Shopee ang nagbibigay ng ganyan. Karoon ako nito, pero hindi naman ganyan kataas. Itong penalty points na to, binibigay to ni Shopee kapag meron ka ng violation na ginawa against sa kanilang community standard, 1, 2, hanggang 3, 4 na beses, siguro, ako kasi nagkaroon ako ng, ilan bang penalty points? 5 yata o 6. Pero na-reset naman siya after 2 weeks. Basta kapag nabigyan ka na ng penalty points, huwag mo nang uulitin. Kasi, katulad niyan, 48 penalty points, talagang subject for banned o hindi mo na maa-access ang iyong seller account. Basta mataas ang penalty points mo. So, as much as possible, huwag tayong gagawa ng mga illegal. For example, isa pa, yung kaya din siguro siya nagkaroon ng penalty points, yung non-fulfillment, hindi niya siguro tinutuloy yung mga transaction o yung mga order niya, hindi niya siguro ginagawa on time, magre-reschedule siya ng pick up, tapos pag andyan na si rider, hindi niya binibigay. Siguro pa ulit-ulit din yun, mataas ang penalty points nun. Ang pinaka na penalty points nun is nasa 4 yata, 4, 5. First offense yata is 4. Tapos pataas na ng pataas. Lalo na kapag inuulit mo, hindi mo pinufulfill yung order ng buyer mo. Next, yung can't open my account.
So, ito siguro yung kanyang seller account. Hindi niya na mabuksan. Kasi nga, meron na siyang 48 penalty points. Kasi, kapag binigyan ka ng 3 hanggang 9 na penalty points, medyo okay pa yan. Pero nanganganib ka na. Pero pag tumungtong ka na ng 12 to 15 penalty points pataas, nasa 48 na siya, talagang subject for banned o loss of access ka na sa iyong seller account. Pinaka mabilis is 30 days. Ia-appeal mo pa yan para magkaroon ka ulit ng access o makalogin ka sa iyong seller account. Paisa, late pick-up of items. Bakit daw late pick-up of items? Kasi ang rason niya dun sa late pick-up of items is day off ni rider. Parang ang babaw na dahilan. Hindi rason yon. Kasi, halimbawa, ngayon nag-place order si buyer, tapos, ang pick-up is kinabukasan. So, kung hindi man na-pick up ni rider or yung sinasabi nilang unsuccessful pick-up of items, meron pa yung 24 hours. Legit pa rin yan hanggang 24 hours. So, halimbawa, today, hindi niya nakuha, kinabukasan, pwede pa. Ngayon, kung hindi pa rin nakukuha bukas, hanggang 3 attempts lang yan na rescheduling ng order ni buyer. Hanggang 3 attempts lang yan. After ng 3 attempts, yung online platform na ang magka-cancel niyan. Tapos, sasabihin na lang sa'yo, na kausapin mo yung buyer mo na reorder or repurchase. Paano kung ayaw? Usual kasi ayaw na. Syempre nakakahiya naman sa buyer na sabihin mo uli kasi kinancel po niya kasi hindi po pinipick up kasi day off. No, hindi rason ang day off. Day off ng rider, hindi rason. Kasi ako, ang ginagawa ko dyan, kapag nakakadalawang unsuccessful pick up of items, ang ginagawa ko, kahit na ang nakalagay dyan is for pick up, drop off ko na. Kasi pwede naman yun sabihin mo, 2 beses ng nireschedule, hindi pa rin kinukuha ni rider, tatanggapin yan sa drop. Okay, tatanggapin yan. So, hindi rason na day off ni rider. No, hindi. Ikaw mismo ang gagawa ng effort at ikaw mismo ang gagawa ng paraan para ma-drop off o ma-send mo yung order ni buyer. Kasi hindi rason yun Kasi halimbawa day off ngayon, tapos hindi niya nakuha. Pwede pa yon 24 hours. Makukuha pa rin yon kinabukasan. Meron pa daw siyang 1,000k pending balance. Madali lang naman kunin yan. Seller account lang naman ang ban sa'yo. Ibibigay pa rin yan ng online platform. Kasi kita mo yan earnings mo yan. Imposibleng hindi mo yan makuha. Ang ginagawa dyan kasi, kung sa Shopee ka, ang buyer's account, di ba may Shopee Pay tayo doon. I-cash in mo lang sa Shopee Pay from your wallet, seller wallet. Tapos i-cash in mo siya sa Shopee Pay. And then, pwede mo na siyang i-transfer kung may GCash ka na nakalink sa Shopee. I-transfer mo sa GCash. Madali lang yun at mabilis. Seconds, minutes lang yung pera mo na 1K nasa GCash mo na. Or, kung ATM man ang gamit mo, pwede mo siyang i-transfer. Kaya lang 3 days ang clearing para makuha. Kasi, ibig sabihin mo non-fulfillment rate. Yung siguro yung mga sa delayed pickups mo. Pero, pwede mo naman niyang i-appeal. Pwede mo siyang i-appeal. Makapag-usap ka na lang sa agent para matulungan ka. Kasi, mabigat yung inano sa'yo nakaban. Tsaka fair trading policy. Okay. Doon pa lang sa penalty points, ang taas na, 48. So, meron ka talagang nilabag na community guidelines sa online shop. Siguro nare-report din yung account mo. Yun lang kasi yung linagay niya sa post niya.
48 penalty points. 48 penalty points is high. Yun nga lang 12 to 15, alanganin ka na eh. 48 points pa. Imposibleng walang violation yung terms and conditions. Posible yun. Hindi ka ibaban kung wala kang nilabag sa terms and conditions o sa community guidelines ng convention. Hindi yan. Pero yung pera mo, makukuha mo yan. So, sana lagi tayong susunod sa community guidelines kung saan man tayo online seeker para hindi tayo magkaroon ng problema at mga issue. Okay. Sana nakatulong uli yung video ko. Kung nakatulong man ang aking video, please subscribe to my channel. Ayan, nagtahula na sila. Basta online selling tips and techniques. Ayan, maingay na naman sila. Meron ako sa YouTube, sa Twitter, sa Instagram, sa Threads, Facebook group. Ayan. Okay. Thank you for watching. Bye!